Lagi bang makati ang puwit mo? Tapos kinakamot mo, baka ito ang isang dahilan yan o rason, ha? Ano yan, sir? Ito yung actual na video na nakuha ko sa microscope. Tingnan nyo to, isang klase ng parasitiko na kung tawagin ay Enterobius vermicularis. Kung nakikita mo yung mga bilog-bilog na yan na parang nilalabas niya, yan yung mga itlog niya. Ang itlog niyan, kabayan, ay parang letter D kung titignan. Classification nito ay nematode o roundworm na nakatira dyan sa loob ng ating large intestine. Nag-inhabit kadalasan ito, kabayan. Tinatawag din itong pinworm dahil meron siyang parang pointed dyan sa posterior end na kagaya ng karayom, or dahil dyan sa kapag yan naglalagi na dyan sa may bandang puwit mo or anus, yan yung pinprick sensation na tinatawag na nangangati na yung puwit mo. Tingnan mo yung mga galaw-galawan ng itlog, kabayan, sa loob. Diba? Parang tumatayo balahibo mo habang pinapanood mo yan. Itlog lahat yan, kabayan. Yung nakikita mo na gumagalaw sa loob na yan. Tapos, kaya siya tinawag na pinworm. Tingnan mo, ito yung buntot niya. Diba? Parang karayom siya. Yan ang ibinabaon niya sa may bandang puwit mo habang nangingitlog siya dyan. Okay? Diyan sa surroundings ng iyong labasan na kuweba. Alam mo ba, kabayan, na yung mga itlog na yan, na parasite na nakikita mo, gagaya nitong pinapakita ko ngayon, pwede mag-layan ng itlog hanggang 10,000 to 11,000 eggs. So, totoo lang sa isang gabi. Okay? And then, pwede yan ikalat, lalo na kapag hindi mo alam, kinamot mo, tapos pumunta na sa kama, sa damit, sa towel, ganyan. At yung itlog na yan ay nagiging infective ng 4 to 6 hours. Itong itlog na yan, kabayan, ay pwedeng mabuhay yan up to 2 weeks, ha? Sa damit, sa bedding, sa pagkain, o kahit sa anong surface na pwedeng nadapuan itong itlog na ito, na pwedeng ready na maka-infect ng ibang tao. So, ito naman yung kanyang bunganga. Iyan ang ulo niya. Tingnan niyo yung isa, naghahanap ng pagkain. Kasi pareho silang babae. Diba? Gumagalaw po. Akala siguro nila nasa labas sila ng puwet. Kaya iyan, pareho silang naglalabas ng itlog dalawa. Sa dami ng itlog na yan, kabayan, na nilalabas nila, Sa kaso kasi ng pasyente, base sa kanyang nanay, itong anak niya, biglang bumababa ang timbang niya na hindi niya maintindihan, lakas-lakas niya namang pakainin. So sabi ko, baka ito ang dahilan kung bakit yung anak mo hindi tumataba at lalong mas bumababa ang timbang. Alam niyo ba, kabayan, ang komplikasyon nito, tinanong ko yung medical namin, base din sa literature, ay pwedeng magkaroon ng appendicitis. Pwede niya kasing i-invade yung appendix. Sa babae naman, pwedeng magkaroon ng vaginitis kasi ma-invade nila ang kanilang vagigi, pwedeng mag-hatch yung kanilang larva doon na galing dun sa puwitang bahagi kasi malapit lang naman yan sa opening ng inyong mga vagigi, diba? Para sa prevention and control, ugaliin maghugas ng kamay pagkatapos mag-toilet at bago kumain. Kung mahaba ang mga kuko ng ating mga anak, gupitin natin yan, itrim natin yan. O kung kayo naglalaban ng damit, ilagay nyo na na-expose sa araw. Kung hindi man na-expose sa araw, sa mga damit ng bata, kailangan planchahin, ha? At syempre dun sa bedding nyo, kung gusto nyong lagyan nyo ng mainit na tubig. Hindi talaga tumataba ang anak mo kapag meron siyang pinapakain sa loob ng kanyang tiyan. Tandaan mo yan. Kaya maging maingat po, mga nanay, ha? Di ko naman po nilalahat, ha, sa mga mahilig mag-order sa labas ng pagkain na iba ang nagpe-prepare ng kanilang pagkain. Hindi natin masabi ni nag-handle sa ating pagkain positibo pala sa ganitong parasite.